No way daw siya na lang daw yung magnegosyo pag uwi niya ng Pilipinas. So, yung pagnenegosyo kasi natin guys, di ba, may mga vlogs tayo na sinasabi natin na habang nasa ibang bansa tayo, magnegosyo na kagad tayo kasi pag uwi natin ng Pilipinas, hindi naman tayo sure kung magiging okay yung negosyo natin. So, bakit ganito yung sinasabi natin? Kasi guys, ganito yan. Kapag kasi nasa ibang bansa ka, ang dami nating naiisip na gusto natin ng negosyo. Gusto natin magpundar, gusto natin makaahon para makauwi tayo ng Pilipinas. Alam natin yun, pare-pareho tayo ng mindset ng mga OFW. Pero once na nagbigay tayo ng pera doon sa kamag-anak natin, sa kaibigan, or sa family natin, kahit first family pa yan, minsan na nangyayari guys is magbibigay lang tayo ng puhunan pero hindi talaga bumabalik sa atin. So common ba yun? Yes, common. Halos 100% ng commentators ko, common siya. Hindi magandang gawin. Which is understandable guys kasi minsan talaga pag nagpadala ka ng pera sa Pilipinas para pang negosyo, ang ginagawa sila yung nagkakaroon ng negosyo. Tapos pag medyo nalulugi, saka sila lalapit sa'yo pero hindi naman sila nagbabalik ng ipinuhunan sa'yo. Walang mali sa pagnenegosyo at wala ring mali doon sa iniisip natin na pag uwi natin ng Pilipinas saka tayo magnegosyo. Pero ang tanong doon, pag uwi ba natin ng Pilipinas sa tagnegosyo tayo, ganun ba tayo ka-sure na magiging okay agad ang negosyo natin sa first attempt natin? What if sumablay? For example, ako 37 years old na ako. What if umuwi ako ng Pilipinas age of 45? So 45 years old na ako, uwi ako ng Pilipinas. Nakaipon na kunyari ako noon, sabihin natin na nakaipon na ako noon ng 2M. Yan, kunyari lang to Kunyari nakaipon na ako ng 2M noon, nagnegosyo ako. Kunyari nagnegosyo ako ng manukan, worth 200,000, sumablay. So may pera pa ako, nagnegosyo ulit ako na iba, sumablay na naman. Kasi hindi naman natin masasabi kung yung ating negosyo na papasukin is in doon sa lugar natin. Kasi minsan may sasabihin sila na hindi, maganda yung babuyan, ganyan. What if dumating yung point na nagkaroon ng peste pagdating sa babuyan? Hindi naman natin masabi yung panahon. So may what if tayo minsan sa side ng ating utak. What if mangyari to? So, at the age of 45, kunyari, umuwi ako sa amin. Saka ako nagnegosyo. Kailan ba babagsak ang negosyo? Babagsak ba siya sa unang buwan, ikalawang buwan? Hindi po. Bumabagsak kalimitan ng negosyo sa una hanggang 2 taon. So sa unang taon, pwedeng maganda ang benta mo kung ikay nagkainan, nagbarber, maganda yung benta mo. Pero at the long run, marami kang makaka-competition, marami kang makakagaya doon sa kalugar mo kasi nakikita nilang maganda yung nagiging negosyo mo, gagayahin ka nila, may magiging competition ka. Anong mangyayari? Ang mangyayari po doon is hihina yung negosyo mo, liliit. Siyempre na magiging tendency natin, mag-iiba na naman tayo ng negosyo. Although hindi naman talaga yung tamang practice, pero yun yung mindset natin. Mag-iiba tayo ng negosyo, papalit tayo doon sa patok ulit. So, kailan siya nangyayari? 1 to 2 years. Ngayon, kung halimbawang 45 na ako umuwi ng Pilipinas, bumagsak yung una kong negosyo, bumagsak yung pangalawa kong negosyo, bumagsak yung pangatlo ko kunyari negosyo, wala na akong pera sa Pilipinas kasi nga, laging palabas yung pera kasi nga ang nangyayari is nalulugi lagi. Ano pong tendency nating mga FW? Pabalik ulit ng ibang bansa. So sa panahon ba na yon, may mababalikan pa ba tayong ibang bansa? May tatanggap pa ba sa atin sa panahon na yon? So yun yung mga bagay guys na hindi natin natatanong sa sarili natin na dapat nating ma-practice sa sarili natin. So guys, walang mali doon sa thinking natin na ganun. Kasi kahit ako naman, ganun din naman talaga ang thinking ko. Wala akong mapagkakatiwalaan, ba't ko pa ipagkakatiwala sa iba? Kaya nga guys, ang ginawa ko, ang kinuha ko is ang property. Bakit property? Ako yung nakapangalan eh. Pag property, single ka, ikaw yung nakapangalan. 'Di ba? Kahit may SPA ka, nakapangalan siya sa akin. So pag uwi ko ng Pilipinas, pwede kong paupahan yung aking kinuha na hinuhulugan ko monthly. Medyo mahal, pero kung gusto nyo guys na mapadali, hindi malaki ang interest ng bahay. For example, gusto nyo makakuha, halimbawa sa part ng Manila, Laguna, Cavite, or something kung saan nyo man gustong kumuha ng mga ganyan na property, pwede kayong kumuha guys, nakapangalan sa inyo. Anong gagawin nyo lang? Magpag-ibig kayo, may SPA,
Ano yung SPA nyo? Kahit kapatid nyo na hindi nyo na pagkakatiwalaan, pwede nyong pagkatiwalaan yan. Kasi hindi sa kanila nakapangalan yung property, sa inyo nakapangalan. Huwag nyo lang patitirhan guys. Yan yung kabilin-bilinan ko sa inyo. Huwag nyong patitirhan kahit anong mangyari sa inyong pamilya. Kahit makiusap pa sila, huwag niyong patitirhan. Paupahan niyo sa ibang tao, pero huwag sa mismong kapamilya niyo. So, yan yung ginagawa ko, guys. Para hindi mangyari yung pagtatalo sa family matter. Business is business, guys. Hiram is hiram. Kapag may business ka, hindi dapat talaga pumapasok ang family dito. Bakit? Okay lang pumasok ang family kapag tanyag na ang iyong business. Pero kapag nagbabaguhan ka pa lang sa business, huwag mong papapasokin ng pamilya mo. Kasi masyado tayong mabait pagdating sa kapamilya natin. Kapag nagsabi na pag walang pambayad ng renta, hindi niya napaparentahan. Pag sabi mo walang pambayad ng kuryente, kapatid ko naman, ako na magbabayad. So, tama mali, tama po yun. Kaya guys, ako ang ginawa ko as OFW, meron akong friend ko noong nagtatrabaho ako doon sa Pilipinas na agent. Tinanong ko siya, okay lang ba sa'yo mag-SPA kita? So, sa kada transaksyon na gagawin niya, parang binabayaran ko yung araw niya. So, ganun yung ginagawa ko. Dahil sa ginawa ko na yun, guys, nakapundar ako ng isang property. So, ang yabang ko, di ba, naka-isang property ako. Pero, tingnan nyo guys yung kaibahan, di ba? Yung kaibahan na meron ka talagang pinupundar para sa sarili mo at kaibahan na ayaw mong magtiwala sa pamilya mo. So, guys, I hope you understand. Pero, pwede naman natin sabihin na gusto nyo magnegosyo sa Pilipinas pag uwi nyo. Pero, sabi ko nga sa inyo, meron kasi tayong part na kailangan muna natin ng peace of mind. Meron kasi tayong mga what ifs. For example, ako, meron akong property paupahan. Kunyari lang ha, may paupa ako doon, kunyari 10K. Umuwi ako ng Pilipinas. Pag uwi ko ng Pilipinas, nagbabuyan ako. May hawak ako kunyaring 200,000. Kunyari lang to kasi OFW naman ako. So baka naman pag uwi ko, may hawak akong mga ganyang amount. So kunyari nagbabuyan ako. Ngayon, yung babuyan, 3 to 4 months, papagawa pa ako ng pigire bago siya mapagkakitaan. So, saan ko kukunin yung pangkain ko? Dito kay paupahan ko. Kasi may 10K monthly akong pumapasok galing sa paupahan ko. At the same time, kapag itong si babuyan ko, after 4 months, kunyari nag-ani ako, kumita siya, matatabi ko yung kinita niya. Gets niyo yung ibig sabihin? So, hindi natin pwedeng i-reason na saka pag-uwi natin, saka tayo magpundar. Ang tanong dyan, doon sa mga nag-iisip na pag-uwi, saka makapundar, yun bang naipon mo ngayon at naipon mo pag-uwi, sa tingin mo madadagdagan mo? Baka yung ipon mong sabihin natin, meron kong 100,000 ngayon. Pag umuwi ka ng 5 years sa atin sa Pilipinas, 500,000 lang yan. Eh kung kumuha ka ng property guys, tapos binayaran mo kaagad, pinurso mong mabayaran. Totoo po talaga to guys na kapag pinurso mong mabayaran si property mo, totoo po talaga na bumababa ang interest at mapapapunta talaga sa'yo minimum time lang. Kasi sa akin po 30 years siya kung siya ay nakapag-ibig. Pero anong ginawa ko? 5 years lang na sa akin na yung property. Full payment, 5 years. So, OFW din po ako. Magkano ang monthly ko? 20,500. Kaya nyo ba yon? Kung pipilitin, lalo kung malaki ang sahod nyo, sumasahod kayo ng 60-70, kaya nyo po yun. Anong maliles nyo doon? Sleepless night. Yan. Kulang kayo sa tulog, kakaisip, baka wala na akong pambayad. Pero guys, kahit nakaspan siya ng 30 years, ito sabihin ko sa inyo ha, kahit yung bahay nyo naka-span ng 30 years, sabihin nyo 30 years to pay yung ginawa nyo sa bahay, bayaran nyo ng bayaran ng principal, 30 years pa rin siyang hulugan, bayaran nyo lang ng bayaran guys ang principal, bababa ng bababa yung interest niya. Hanggang sa hindi nyo na malayan, bayad na kayo. Kahit 1 to 2 years nyo pa yan mabayaran, walang problema guys. Bababa ang interest niyan, nasa inyo na yung bahay, kahit naka 30 years pa yung inilista nyo doon, okay lang. Walang problema yon. So guys, pag-isipan nyo yung sinasabi ko,
Kasi maganda to para sa atin. Hindi lang to para sa akin. Ako kasi hindi ako madamot pagdating sa information na alam ko eh. So kung hindi kayo nanonood, may mga vlogs ako tungkol sa OFW in Czech Republic. Meron po ako OFW guys ang pangalan. Pwede nyo